Paradyo Bombo! Bombo Radio Philippines Standard Time, 10 minutos sa po mga kalihis, ang alas 11 sa pagkaudto. Bombo! Hanay sa tanghali! Diretso tabi kita mga kabombo digisa sa tuyang programa sa nagpapadagos pa rin po ng mga update po niya to sa nangyayari pong atensyon na dyan po sa parte kang Middle East. Ayan, tama-tama kasi natunta na po ang linya kang TUCP or kang Trade Union Congress of the Philippines spokesperson si Sir Carlos Miguel S. Oniate at nasa line na po natin live via Zoom para po ay pag-urulayan din na na pong mga pangapoda na lalo na meron nga nakakalungkot din po na kaganapan na doon po sa parte ng Middle East matapos ito pong nangyaring pag-atake ng US at ng Iran sa Iran o Israel doon po sa bansang Iran, which is syempre yung Iran naman nag-retaliate din po sa iba pang mga bansa, lalo na yung meron pong mga US based din po na mga kanila pong mga security. So far, sa atin po sa hanay ng TUCP or sa Trade Union Congress of the Philippines, sa ano po ang atin din pong mga gagawin din pong hakbang or mga plano din po para nga matulungan din ito pong ating mga kababayan na apektado nito pong tensyon. Opo, no? Unang-una na kami nagpapabot ng pakikiramay dun sa ating nasawi na caregiver na taga Israel, no? Siya po ay refleksyon kung bakit tunay na bagong bayani yung ating mga kababayang OFW sapagkat siya po ay nasawi dahil hindi niya po iniwan yung kanyang inaalagaan dun po sa Israel. Ngayon din po ito dapat ay maging motibasyon, no? Lalo sa ating pamahalaan na paigtingin ho yung ating proactive na response, no? Nanawagan kami as early as kahapon, no, isang araw pa lamang yung gera na nagaganap diyan sa Middle East na kailangan ng isang 24/7 na rapid response mechanism, particularly yung pag-communicate, no, kalinawan ho sa komunikasyon sapagkat walang kasiguruhan yung ating mga OFW. Gayun din, kailangan din po i-set in motion na yung contingency plan kung sakaling magkaroon ng worst case scenario dito sa gulo sa Middle East. Ang ibig sabihin nun natin doon, bagamat ngayon sa kasalukuyang alert level ay wala pang mandatory evacuation. Pero kung meron tayong mga kababayan na gusto na munang umuwi, yung voluntary repatriation, dapat handa yung ating pamahalaan. Ngayon din, kailangan din protektahan po yung kontrata ng mga ating mga OFWs. Kasi karamihan po sa kanila nangangamba kung sakaling hindi sila papasok o kaya kung sakaling sila nais na umuwi, ay eventually mabovoid yung kanilang contract at sila po ay mawawalan ng trabaho. So lahat po ito dapat ay nasa isang whole of nation na contingency plan set na dapat ng pamahalaan. Mm-mm. So meron po tayong kumbaga datos din po na nakuha about kung ilan din po kayong mga kababayan natin mga Pinoy yung apektado ho nito nga tension diyan po sa Middle East. Opo, kung ang Iran ang pag-uusapan ho natin, meron ho tayo doon higit 1,000 na OFWs. Ngunit dahil nga po itong gulo na ito ay saklaw buong Middle East dahil sa strikes ng US at Israel at gantihan ng Iran, ay meron ho tayong tinatayang higit 2 milyon na OFW po na nasa Middle East. No, meron ho tayong around 900,000 sa UAE, meron tayong around 800,000 sa Dubai, no? Ito pong lahat ng ito ay napakalaking halaga, no? Napakalaking numero. Pero wag ho nating kalimutan na ibig sabihin din ho nito, meron din hong 2 milyong pamilya na nag-aabang po sa kanila dito sa atin na sana po sila ay makauwi o sana po sila ay makapagpatuloy magtrabaho at matapos po yung gulo sa Middle East. Oo. So sa parte po ng TUCP, syempre kumbaga concern din natin dito yung trabaho nga nitong mga OFW, paano kaya yon na kapag nakapag-repatriate din po sila dito po sa Pilipinas ay meron din bang nakahanda sa kanila na mga livelihood? Ang TUCP po, yung TUCP Party List, ang pangunahing nagsulong noon ng Department of Migrant Workers.
Nakalagay po diyan yung tinatawag nating full cycle na reintegration. Ibig sabihin 'no, sana 'pag nakabalik sila at may nabuti na nilang dito na muna manirahan at magtrabaho, dapat ho may nag-aabang na oportunidad. Ngunit batid din naman ho natin 'no, napakahirap pong humanap ng trabaho rito. Kung kaya first and foremost priority natin, siguraduhin nating ligtas yung ating mga OFWs doon. Gayun din 'no, bukod din sa trabaho 'no, as early as now kami rin ho ay nagwa-warn na rin 'no, meron din kaming concern dahil sigurado hong sisipa na naman yung presyo ng ating mga bilihin dahil po, yung langis, yung krudo, yung gas 'no, na kukuha natin sa Middle East, sigurado hong hindi lamang magkakaroon ng kataasan ng presyo kundi magkakaroon din ng kakulangan sa supply niyan hangga't patuloy itong gulo sa Middle East. So, yun nga ang magiging epekto din talaga dito sa Pilipinas. So, apektado din ho tayo ng gulo diyan sa ibang bansa. So, kapagka gano'n na nagkaroon ho ng mga pagtaas ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, mga basic commodities, siyempre yung mga panawagan naman din ng ating mga kababayan, taasan din po yung sweldo. Opo 'no, kakambal din nun 'no, patuloy naman sinusulong ng TUCP yung dagdag na ₱200 na legislated wage hike. Pero kasama rin nun ay yung amin din panawagan na lalo sa gitna ng ganitong gulo, baka puwedeng reviewhin naman yung buwis na ipinapataw natin sa gas o pati yung pinapataw natin sa kuryente. Kasi kung sobrang taas na ng presyo ng mga bilihin, bakit mo pa bubuwisan, 'di ba? So puwedeng pag-usapan at pag-aralan 'yon na siguro puwede kahit, temporary suspension muna at eventually pag-usapan na natin yung pagtanggal ng VAT dito sa mga nagtataasan na bilihin, especially utilities. Mm. Pero gaano na po din kahanda 'no, ang ating bansa sa tingin ho natin na, dito nga sa nangyayaring, kaguluhan, sa ibang bansa? Tingin ho namin 'no, bagamat may mga plano naman po 'yan na nakaset, especially Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Alam din naman natin nagkagulo rin sa Middle East nung last year, ganyan din Israel at Iran. Ngunit 'no, paulit-ulit natin sinasabi, bagamat tayo ay may kahandaan, bagamat may mga plano tayo, ay lahat ito nakadepende dun sa aktuwal na implementasyon 'no. So dun dapat paigtingin natin yung atensyon natin. Kaya nga sinabi namin do'n sa aming statement ay kailangan mag-work triple time. At ang mahirap pa dito sa sitwasyon na ito, hindi natin alam kasi kung kailan matatapos, kung kailan babalik sa diplomasya. Kasi naririnig natin, especially presidente ng Estados Unidos, na patuloy pa rin daw itong mga airstrikes na kanilang ginagawa at patuloy din namang gumaganti pa yung Iran. Kung kaya't kaisa rin kami ng buong mundo nananawagan ng diplomasya. No? Bumalik tayo sa usapan para hindi tayo nandito sa gitna ng gulong ito. Mm. Okay. So ano na lang siguro po sir, mga mensahe natin na lalo na dun sa mga kababayan natin mga Pilipino sa Middle East, mga paalala po natin sa kanila para manatiling ligtas pa rin po? Opo, sa ating mga kababayan na OFWs 'no, batid po namin 'yun yung kinakaharap na kahirapan at kawalang kasiguruhan po na lalo ngayon 'no. Kayo po ay lagi naming kasama do'n sa aming mga panalangin at, kami naman po ay nananawagan patuloy 'no sa ating pamahalaan na priority 'no, number one yung ating mga kababayang OFW, lalo yung mga nasa Iran, lalo yung mga nasa Qatar, Dubai, at kung saan-saan pang panig ng Middle East na unfortunately kasalukuyang hinaharap itong mga airstrikes na ito. Gayun din 'no, kami po rin po ay isa sa panawagan din po na tigilan na ho itong gulo na ito at sana po bumalik na po sa diplomasya dahil alam naman po natin every time may ganito kalaking gulo, ang lagi pong nasasakripisyo, wala pong nananalo, kundi ang laging nasasakripisyo po ay yung mga ordinaryong mamamayan katulad po natin. Okay. With that, thank you so much po Sir Carlos sa inyo pong oras and sa mga information po. Maraming salamat po Sir Just Mabalos. Ay, maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Mga kabombo, yan po si Sir Carlos Miguel Oñate, sa tiya pong spokesperson ng TUCP.